Hello po sa inyong lahat. Annyeonghaseyo. Sa mga nakakilala na sa akin at sa mga bago pa lang na nakikinig ngayon, ako po si Sir Vincent ng class KLT18 at 2 years na po ako dito sa South Korea. So, ang video po na ito ay bibigyan ko kayo ng kaalaman tungkol sa sahod. Yes! Sahod review po tayo, no? Pero ang video po na ito ay i-explain ko sa inyo kung totoo nga ba yung sinasabi nilang 80k a month, overtime pay, kung ano yung mga binabawas tulad ng mga pension, tax, insurance, accommodation, para naman magigyan kayo ng idea. So after nyo pong mapanood mamaya itong video, kung may katanungan po kayo, pwede nyo po ako i-chat sa aking mga socials. At kung gusto nyo rin po panoorin yung mga iba kong videos gaya ng grammars, tips, magkano yung nagastos ko sa pagpaprocess, yung parang journey ko lang pupunta sa Korea, nasa YouTube ko po, check yung ano. So, let's go. So, sana sa video na ito ay hindi kayo mayabangan, kundi mas lalo kayong ma-inspire para mag-aral at magpursige para makarating rin dito sa South Korea, no? So, without further much ado, tingnan natin yung payslip ko last January 2025. Yung payslip po kasi namin, hindi na po siya de papel, nasa Gmail na lang po sinesend kada sahod. So bubuksan po natin. Yan. Ganito po yung sample payslip dito po sa South Korea. Yan po. Makikita nyo, puro 100,000 million. So pag-usapan po natin lahat yan. So ang sahod po namin sa company namin ay every 10th ng month. Depende po yan sa company kasi meron din kada quincenas, meron din kada 20, 30, depende po sa company. So kung makikita nyo dito, tumataginting na 3,441,541 ang kabuuang sahod ko nung January. Grabe, no? Kung i-convert natin yan, magkano? Titingnan natin. 1 to peso. Nasa 3,441,541. Nasa 139,000 pesos. Sa palitan ngayon, ha. Depende po sa palitan. Kasi minsan 42 yan, minsan 40. Pero pag 41, nasa almost 140,000 pesos. Grabe, no? Grabe ang South Korea. Doon pa lang, dapat tumatak na sa isip mo na saan ko kukunin ang 140k. Dapat magpursig ako mag-aral, di ba? So, ayan. Kaso, sir, yung mga bawas-bawas daw, sir, malaki daw yung bawas, ganyan. Ang nabawas po sa akin ay 755,773 won. Kung i-convert natin, 755,773. Nasa 30k yung binawas sa akin. Grabe, no? Ay, grabe pala magbawas ng Korea. Grabe naman pala yung bawas. Ang laki. Pero ang tutusin, kung iisipin mo, pag binawas natin yung 30,000 sa 140, may 110 ka pa rin. Saan mo pupulutin yun sa Pinas? Hindi mo yun makikita sa Pinas o sa Taiwan. Grabe talaga ang South Korea. So, ito po yung sahod na nakuha ko sa account ko, which is parang nasa 110,000 nga kung i-convert natin yan. So pag-uusapan natin kung bakit ako nakakuha ng 3,441,541 at paano rin nakuha yung 700 plus na bawas at kung bakit 2 million na lang yung nakuha kong sahod, no? So titingnan natin ganito. Ang basic po natin, ipapakita ko po sa screen yung basic rate natin, yung 2025. Kasi every year po dito, nagtataas po yung sahod, no? So, ang basic pay ngayong year na to, 2025, ay 2,096,270. Nasa almost 85,000 po yung basic pay. Wala pa pong OT yun. Yun yung basic na makukuha mo every month, no?
So, i-compute natin yan. Kakalculator natin. Baka mamaya nagkulang pala yung binigay ng company ko. Edi sayang din. So, meron tayong 2,096,270. Itong 10K na to, nung nakikita nyo, depende po kasi sa company. Sa company namin, pag naka 1 year ka, may plus 10K ka sa sahod. No? So, kunwari, naka 2 years ka, may plus 20K kami. Pag naka 3 years ka, plus 30K. Depende po yan sa company. Pero sa company ko po, may pa plus 10K na ayuda pag naka 1 year ka. So, plus 10K. Next, itong Sengsan Sudang, itong 60K na nakikita nyo, depende rin po sa company. Pero sa company ko, kung ta-translator natin yan para maintindihan nyo, papagawa. Sengsan Sudang. So, allowance namin yan. May pa-allowance yung company namin na 60K per month. So, plus 60K. Next, ito nakalagay, Yonjang 36, nakakuha ko ng 544,210 won. Yan po yung OT. So, nakapag 36 hours akong OT nung January, equivalent ng 544,000 plus 544,210. Papakita po ulit yung rate ngayon. Ganun po yung basic pay. Pag OT, tinatimes po siya ng 1.5. Kaya nakukuha yung ganitong amount, no? I-calculate sa screen yung picture ng rate. Next, mayroon po tayong HUIL. Nakalagay dito, HUIL. Kung may vocabs ka na, kung alam mo yung memorize mo na yan, ang HUIL ay holiday. So, may bayad po ulit yan na ikakaiba. Mas mataas pa ulit. Ang nakuha ko ay 483,740. Din po natin, 2,096,270 plus 60,000 plus 10,000 plus 544,210 plus 483 740. So, halos 3.2 million na. Next, Yagan Sudang. Pag Yagan Chugal, Yagan panggabi. Kasi nga, nung January, meron pa akong panggabing nasali sa cut-off. Kasi ang cut-off po namin sa company, di ko lang alam kung lahat ng company ganon, kada 30. So, nung January, Yagan pa ako nung sa bandang huli, kaya nasali pa sa payslip ko ng January. Kaya nakakuha ko ng 40,000 plus 40,320. Ba't ko kinakalculator? Kayo rin po, pag mayroong naka-payslip, kumbaga, i-double check nyo po kasi minsan, may nagkakamali din naman yung company, at least, di ba? Baka kulang yung naibigay, edi sayang din naman, no? Next, itong chic din na nakalagay, kasi nung Yagan kami, nung panggabi kami, dati may pamerienda, ngayon, parang nawala. So, parang nagbigay na lang sila ng 3,500 na pambili ng merienda namin. So, meron akong 7K na na-receive sa 2 araw na Yagan plus 7,000. Next, ito namang 200K na nakikita nyo. Kasi nga, nung January, meron kaming Chinese New Year holiday. Ang pabonus po ng company ko ay 200K. Sa ibang company po, meron pong 2 million, may 1 million, may 500K, meron patuna, may pa spam, depende po. Pero kami, 200K yung binibigay. So, plus 200K, 3,441,540. Tama naman po silang dalawa. So, tama yung computation ng company ko. Hindi nila ako dinaya. So, yan po yung kabuuan. Grabe, no? Nasa halos 140,000 pesos. Like, ilang buwan mo nang pagtrabahoin sa Pilipinas. Diyos ko, Lord. Kaya gagalingan nyo, ha. Next. Yung masaklap, yung masakit daw. Ang laki ng 755, diba? Kung tutuusin. Ang laki nga. Pero syempre, titingnan natin
kung bakit nga ba nakalikom ng ganyan, at kung akong tatanungin, ay okay lang sa akin. Kasi nga, sumahod ka naman ng 140k, pero hindi. Binawas sa'yo to, pero may mga benefits din to, no? So, pag-uusapan natin, itong dalawang to, i-explain ko sa inyo, itong Sodukse, Jibang Sodukse, ay tax po yung mga yan. Income tax, tsaka local tax, kinocompute po yung una na to, ito, kinocompute po yan sa sahod nyo. Then, itong isa, di ko alam kung paano nila na kinocompute yan, pero, yung binabawas sa'yo dito, yearly naman, may tax refund. Kung sobra yung binayad mo, binabalik po nila sa inyo yung na sobrang bayad. So, pag nabawas-bawas yan, wag ka mag-alala. 'Di ba? Kasi hindi naman nila ibubulsa yan, guys, sa Pilipinas. Then next, ito ang pinaka-importante, Kumminyoggum. Ang Kumminyoggum, yan po yung pension. So, meron akong binabawas na 128,200. So, kung i-convert natin yan, 128,200, nasa halos 5,200 pesos ang binabawas sa akin. Pero ang maganda dyan, kung magkano yung binawas sa'yo dito sa Kumminyoggum, ganoon rin yung kinocontribute ng sadyang NIM mo. So, ito times natin yan, 128,200 times 2, kasi doble. So, yung 256,400 nasa 10,400 now. Yung 10,400 na yan, so i-compute natin 10,400. Kunwari 3 years ka sa Korea, kasi everyone yan binabawas, di ba? Everyone kayo nagko-contribute. So 3 years ka sa Korea, meron 36 months ang 3 years times 36. So pagkatapos ng 3 years mong contract, may maiuwi kang 374,400 pesos. Babalik po sa inyo yung binawas na yon, contribution. No? So, kunwari, nakakuan ka, 4 years and 10 months. So, meron pang plus 22, 10,400 plus times 10,400 times 36 plus 22, 58. So, may uuwi kang 600,000 pesos after ng contract mo in cash. Yun po yung maganda sa Korea, yung binabawas sa'yo, binabalik din naman. No? So, hindi siya masakit para sa akin kasi nga, at least, pag uwi ko ng Pilipinas, may inaasahan akong cash na ipon agad. Parang nag-iipon ka lang sa bangko. 'Di ba? So, next tayo. Ito naman, ang masaklap nga lang dito, itong pangapat, Konggang Bohom, ito po yung health insurance. Hindi na po siya naibabalik. Kaso, kung tutusin naman dito sa Korea, napaka-mura ng pagpapacheck up, pagpapabulot ng ngipin, kasi nga, mayroon tayong insurance na binabayaran. So, kunwari, nasugat ka, nasaktan ka, nasugat yung daliri mo, nahiwa, sa hospital, hindi po ganun kalaki ang babayaran mo. No? Napakalaking tulong din naman po niyan for health purposes. Then next, itong 256k naman, kasi po, itong bonus namin, binigay na po siya separately noon. Nakabukod na po siya sa payslip. Ang ginawa po dito sa amin, dinagdag ulit siya sa payslip, tapos binawas lang para siguro mag-reflect at mag-tax sa amin yung bonus. So, para binigyan ako ng 400, tapos binawasan lang ako ng 200 ulit, para 200 lang ulit yung nakuha ko. So, 256,823, yun po yung sa bonus. Then next, itong Yesugum, ito po ay bayad ko po sa accommodation. Sir, di ba sabi nila free accommodation? Depende po yan po kasi sa company. At saka yung iba pong free, mostly container or meron naman talaga ibang free talaga na magandang bahay. Pero yung sa amin po kasi, kaya sinasabi kong hindi naman masakit, yung 120k na yan, dalawa kami sa kwarto, nasa tabi na po siya ng station, nasa gitnang bayan. Then maganda po, may kama kami, then di kami namumblema ng kuryente, ng heater, only heater kami. Kasi nga,
120 lang yung fixed na binabayaran namin. Tinutulungan po kami ng company. So, ang kabuuan, nasa 755,773 won yung bawas ko. Kaya, ang pumasok lang po sa account ko ay itong 2,685,000 or nasa 110,000 pesos. So, di ba, napakalaki ng nasa sahod nga dito sa South Korea. Kaya, gagalingan nyo at mag-memorize kayo mabuti para next time kayo rin po yung nakakita ng ganito. No? So, ganito po yung sample payslip. Ayan. So, yun po yung ating sahod reveal. Mga pang, sana all Sir Vincent, 100,000. Pautang naman. Actually po, syempre naman, kakain rin, maggagala-gala din, kaya wala pa akong pera talaga. Pero sana, may natutunan kayo, at kung may katanungan kayo, sabi ko nga, i-chat nyo lang po ako, i-check nyo po yung YouTube ko, and mag-aral kayo mabuti. Magpursige kayo, kasi sabi ko nga, ang South Korea, kung madali lang yan, edi sana lahat na nakapunta dito. Sa Asia, ito yung pinakamataas na sahod na, libre pa pakain sa company, maayos pa yung bahay mo, maganda dito sa South Korea, malamig, nag-i-snow, malaki ang sahod, malaki ang ipon, kaya isipin mo mabuti, butas ng karayom pero napaka-worth it, no? So, mag-aral po kayo mabuti, mag-memorize na, makinig po sa teacher yun dito sa class, mag-sit in, magtanong-tanong lang kayo, then isipin nyo mabuti yung future mo, no? So ako po ulit si Sir Vincent ng class, and sana next time magkita-kita po tayo dito. I-thank ko po kayo, no? Annyeonghaseyo. Yeah.